Ang uluhan sa atong Bible study, Dangerous Kindness, Caveat. So, murag weird atong title. So, unsa mo kuno ng caveat. Kisay familiar nga term. Murag may pagka-French word na siya. Ganahan mo share from the Zoom. Dire, wala. Si Sharon daw, full of friends and malo. Nag-google ra ko, sir, sa caveat. Pansay nakuha ni mo diya sa Google. Simply, notice rin siya, sir. Notice for something, limitation, notice, basically, notice. Okay. Or warning siguro, Yeah. So, yeah. Actually, more on warning. So, medyo complicated atong title no kay Dangerous Kindness nga warning. So, can you guess kung saan siya nganong dangerous kindness man? Normally, ang atong thinking of kindness, paano mo siya positive, kana ba tawag beneficial. Pero how come nga ito siya dangerous kindness? Ano ang caveat, ang meaning warning against this dangerous kindness. Any guess sa participants sa room or direct ngano nga gitawag na ko na siya dangerous kindness. Ano sa intention? Ano daw? Ano sa itong intention? Okay, dangerous daw ba sa intention? Nailaing mo guess? Kindness mo sa pagbibigyan ng kindness is the other. Okay, so yung malo, baka daw yung pagbigay ng kindness, dili na siya maganda. So practically, that's the essence diri. In most cases, tining kindness beneficial, favorable to the beneficiary or katong yung itagaan. But somehow, sa Bible, dili absent o dili silent ang Bible about this. Kindness nga medyo peligroso. So muna nga, akong itaytulan ni siya, dangerous kindness, caveat, meaning warning. So, batayanan. And, sige, atong tanawon. This is based, of course, atong Proverbs yapon. Ang atong outline, first, the proverb, atong tanawon. We have 3 items nga atong i-discuss. Una is the danger of being a surety. Next, the reality of uncertainty. And the possible comfort, depravity. Then, our reflections. So, medyo, ano mo siguro clue. Saan siya? So, anyway, let's go to our proverb. Sa New Revised Standard Version, Catholic Edition, doon ay pahimangnuan o tagatag piece of advice as to kini siya. Anong pledge ta or himutang surety for debts. So, do not be one of those who give pledges. Kanang musaad, promise, or mura mo sumpa. Ano manumpa siya, mao na siya yung take care. To become surety for debts. So, kung saan ng surety. If you have nothing with which to pay, why should your bed be taken from under you? So, muna siya itong tanahon na Proverbs karon using different versions. But first, familiar na siguro po tayo ng word surety. So, usap ng surety. Okay? Kinsay I think na diha ang word sure. Garantiya siya, sir. Garantiya. Or in other words, may mukang garantor. Kay mo garantiya man ka. Thank you si Sharon. No? So practically that's it. Anang may mo kang garantor. Mo guarantee ka nga ako yung bahala, mo bayad nga kung dili siya kabayad, something like that. So mo pledge ka. Dire, the advice that do not be. Wala tag encourage nga mahimong nga labi na gyud kung wa kay kabayad. Kay so diya palandaan natin idea nga dangerous siya. Kay ang hindi ayaw paghimo pledges, ayaw o become surety o guarantors sa mga utang kung wala kay kabayad. So, it means nga, dakong tendency nga, ikaw mabayad. Ikaw ang makabayad, di ba? So, muna siya nga gibawal siya, wa siya encourage. Labi na yun kung naglisod ko ta, wa tayo kabayad. Why should your bed be taken from under you? I think this is an expression, literally nga, ang mo yung kama kaon. But it's the effect. Ang effect sa, ba? Kung sa may tabo, when hindi mo kang surety for debts, niya, wa kay kayang bayad. Kay kibawag kita nga, kung ikaw mo pledge, siyempre, kung dili ka bayad katong nangutang, ikaw magyod maoy paninglan. Kanang guarantor, for example. Kanang mga na-scholarship, for example, mga faculty sa UP, na sila surety agreement. Pirma na sila. Natay usa ka faculty nga nag-study leave dito sa UK. Kanya mo to, yung mama mo yung pirma for the surety. Nagani kay sugot na yung mama. Dili na gyud pre nga mangita pag laing tao.
But later we'll discuss kasi problema ato niya. Ito siyang example. And I hope it will relate to our study dire nga yung tanan nga mention medyo angay yun na ito i-take into account. Okay, sa laing version, yung dire sa New King James Version. Yung dire, do not be one of those who shakes hands in a pledge. So, kanang guarantee ka, lamano ka to assure someone nga ikaw bahala sa katosyang pan. One of those who is surety for debts. If you have nothing with which to pay, why should he take away your bed from under you? So, pare-pareho ra gyud. Let's proceed. Dire mo gyapon, do not be one of those who give their hand in pledge, those who become surety for debts. For if you are unable to pay, your bed will be taken from under you. So dire murag pa na gyud kayo question ang anong kwaon mong bed. Dire murag statement na gyud, plain statement nga if you are not able to pay, your bed will be taken from under you. Sa American Standard Version, be thou not one of them that strike hands, or of them that are sureties for debt. So, dire plural na kay debt. Ang ganina, surety lang, plural, sureties for debts. If thou hast not wherewith to pay. So, magyapon na kung wala kay kabayad. Why should he take away thy bed from under thee? So, diya, nakita na ito nga, Old English na sa maurag yapon ang meaning, no? Klaro gyapon. So, wala lang na to. Be not with them that fasten down their hands, and that offer themselves sureties for debts. For if thou have not wherewith to restore, what cause is there that he should take the covering from thy bed? So dire murag ang covering na liguha ang kining buhay range na karaan sa version. Yung covering, dili ang bed mismo. But anyway, depende sa katong translation, ang result pagyapon is, if you notice, something will be taken away from you. Now, sige, try lang sa ta. Sa English Standard Version, be not one of those who give pledges, who put up security for debts. So, ito na security. So, security. So, marag yapon ang term, no? So, ikaw mo yung mga tag-assurance. If you have nothing with which to pay, why should your bed be taken from under you? So, again, same. And then, sa NIV, do not be one who shakes hands in pledge or puts up security for debts. So, security yapon. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. So, snatched ang term gagamit sa kanilang NIV. So, bed gyapon, daily covering. Sa Hallman Christian Standard Bible, don't be one of those who enter agreements. So, enter agreements gamit. Who put up security for loans. If you have no money to pay, even your bed will be taken from under you. So, klaro gyapon. Ang bed gyapon gamit niya. So, dire ang gamit niya instead of debts, loan. O gyapon, utang, gyapon ang gisgutan niya. NLT, don't agree to guarantee another person's debt or put up security for someone else. So, someone else ang gamit dire. Nadili lang, murabag, kung nga someone else, not necessarily yung kwarta, monetary. Later, I'll give you an example, hindi necessarily monetary. But the same result, you'll be in trouble in the end. So, if you can pay it to know, even your bed will be snatched from under you. And then, sa ISV, don't be one of those who make promises to guarantee loans for debts. If you don't have the ability to pay, why should your very bed be taken from under you? So, ato lang ang discussion niya, kanang ano ni siya, why pinagtang mo bilo sana, ngayon ang tayo section na for discussion. Sa New American Standard Bible, do not be among those who shake hands, among those who become guarantors for debts. So, muto yung niya si Sharon, guarantee or guarantors. So, kana siyang surety, meaning guarantor. If you have nothing with which to repay, why should he take your bed from under you? So, na-question ng anong ikuhaan kag bed under you. So, diha na nakita na to nga ubay-ubay to siyang verses to gamit, pero kada gid lalai lang nga terms but the same. So, first is unsay danger. Di-mention na diha, pero nganong negative man siya. Nung wala man siya gi-encourage, di-discourage man ta from becoming guarantors or surety. So, muna na itong talaan. So, what do you think is the danger based on the proverb na to? Kung saan nakuha yung danger or obvious danger? Namoy na pa. Actually, I think si Brad Dong sa una nag-discuss ko daanin. Pero akong kita itulag lahi, dangerous kindness, caveat. So, actually, makikita nga, kanang kung guaranteed ta, it's really kindness na siya kung atong i-extend ngadto sa atong kaila. Pero muna yung klase sa kindness nga doon ay possible danger. Nabitaw atong caveat.
Murag warning ta, bantay ta because na possible danger ana nga may tabo. So before ko mo proceed, kung saan nakita ninyo nga danger based on the proverb? Anyone? Direkto mo. Naging guarantor ka sa ano. Kunyari sa utak, diba? Usually may mga guarantor. Lalo na ngayon na ano, ikaw ang tatawag lang. Ikaw ang laging tatawagan ng ano. Yung mga pautang ngayon, yung mga nagpapautang. Once na hindi nakabayan, o nakapagulong, ikaw ang tatawagan ng tatawagan. So, if alam mo rin yun, if aware ka sa utang ngayon, pero ka sa pagiging guarantor, ikaw rin magbabayad. Ngayon, mga nauso ngayon na utang ka, magbibigay ka ng name ng mga kaibigan mo, then hindi mo alam na nilagay ka pala doon as guarantor. Ikaw ang kukulitin at kukulitin. Parang ngayon yung nauso ngayon. Okay. So, Parang pinapahiya ka. yeah, katong sa mga friends, ako kadawat sa kong mga messages sa una. In a sense ba, dili ta garantor niya, pero ilang gimutang lang mo reference. Ang ilang buhaton, tawagan kag maayo, bisag gili ikaw mo i-guarantee gani. So, nato yung sa case ani nga. Maglista lang ko niya, murag second degree cousin mo to nako. Murag kahatag lang ko number ba as reference. And then, kita na hasulon kay para mapaningil tong katunay utang. So I can just imagine kato mismong nagpirma as guarantor. Okay, wala man ko nipirma. Huwag kibaw, ibutang di ko pangan. Ihatag ko number. Pero grabe naka-text sa ako. Yeah, imagine na nako, yun sa nila pagkulit ang katong mga mismong nipirma yun sa agreement. Ako, bisa tiyak kong di-textan, di man dyan ko makabayad kay wala man ko ni-sign as guarantor. Para mag-reference lang ba? Pero katong bubayad, katong mga guarantor. So, yeah, I think doon nagay something dili maayo bitaw mo happen. So, wala na kindness unta to, pero in the end, ikaw na po nun ang naay problema. Although, dili man gyud 100% po, kanaman po yung mga tao yun nga faithful, ikaw as guarantor, safe sad ka. So, napoy nga na, pero in general, mo na siya nito, pag-bitaw na sa proverb. Mo na ito ganyan, kung wa kay kabayad, why should your bread be taken under you? Let's have other verse pa sa proverb. Ingon diri sa 17:18, it is senseless to give a pledge to become surety for a neighbor. So, if you've noticed kanina, wala tayo mention about neighbor. Murag general kayo, wala mention neighbor, friend, stranger, foreigner. Wala ni siya nag-mention kining diri sa Proverbs 22:26-27. So, the way I say it, general din siya. Regardless kung kinsa ang imuhang i-garantihan. Nya, kiring diri, mag-isgot siya, neighbor. So, most likely, kailan ang imo. Neighbor man. It is senseless. Mura ba wala ka kahunahunag tarong. Sabi ako nung nag-give kang pledge to become surety for a neighbor. So, klaro nga din siya maayo kaya gitawag kang senseless. Next, there is a Proverbs 6:1 and 2. Kini siyang Proverbs chapter 6, wisdom personified pa nito nga part. Pero ang tambag sa wisdom is, my son, if you become surety for your friend, sa kanya friend, kanina general, wala sa mention. Next, dun ay neighbor, this one, friend. If you have shaken hands and pledged for a stranger, so stranger. So, nagkana kayo na mention, you are snared by the words of your mouth. You are taken by the words of your mouth. So, makita itong danger, para kang nalitag. So, ingon na muna'y tambag sa wisdom. And again, this wisdom comes from God. Munang careful kita. Kaya actually, naman get chance kung ta nga, murabag, ganahan ta matabang. Pero mo lagi, murabag na-trap na ta. Labi na kung non-Christian inyong i-guarantee. Dako yung chance nga, awayon lang ka para matiway. Para mabayaran, awayon na lang. So, muna'y style sa non-Christian. I hope dilita na muna'y style nato. No? So, diyan, muna'y tambag sa wisdom nga kung mahimok tang surety for a friend or nag-pledge ta for a stranger, then nasold ta sa laang bitag. Pinagi sa atong penalty. So, sa unang panahon, word of mouth was very valid. Grabe mo silang saad sa unang mag-follow mo sila. Later on, nagganang kayo follow silang mga saad, himo lang saad ang patyason. Unang normal karon na nagay mga signature. Kung balik kayo sa unang signature, pero mag-abusahan pag yun, karon notarize na yun. To make sure na legal, binding yun kato mismong document. So, naka-record yun sa mga commission ng mga attorneys no, to notarize. So, again, sa una, effect panahon lang ni Solomon, words of mouth, paano kaya na siya? Strong na kaya na tuloy. Anyway, so diyan na makita na to again, nga ang term na snare. So, dangerous din siya.
Kay nalitag, we know nga snare o kana siyang trap. Dili na siya maayo. And there is 11:15, he who is surety for a stranger will suffer, but one who hates being surety is secure. So again, klaro ang danger. Ingon there is a Proverbs, I think si Solomon ang nagisgot ani, and who has the wisdom from God. Insya, he who is surety for a stranger will suffer. So, dili lang kaingon nga possibility. Hindi will suffer. That's the end result. But one who hates kuno being surety is secure. Okay, so, kining mga pieces of advice dire na nasa book of Proverbs, dili gini mabutang dire kung dili siya useful. So, mananga kita, we should be aware of this para magnahuna ta. Kay di man gyud sa tanang panahon na kay capacity ba sa pagbayad. No matter how sa ta ka kwartahan karon, dili gina siya guarantee nga by the time nga mature ng utang naa pag-apay imong kwarta. So, yun na ang possible danger. Kung sara ba po kining kuan, although mga non-Christians may kusugan no kanabang isla mo care bitaw sa ilang utang tungod kay anyway na may guarantor. So, dili dapat nga na as Christians. Kung ikamot gid ever na will become a surety for us. Okay, Christians man tayo. So, but again, the problem now is kining uncertainty, the reality of uncertainty. So, diri mo na connect ni sa danger. Sa kunagingon, no matter how rich we are now, di kita sure sa future. Daghan kayo ang mga possible scenarios. Ako bitaw, nakalitan na ganito, pero sige ganoon na. Karon ko kusweldo kulang kayo nga akong iipar sa akong mga kadba, different obligations ba. So, sige na lang, trust na lang sa Ginoo. Pero wala akong mag-expect nga na gani. Few months back, no? Kaya marag okay na siya. But after I paid katong akong obligation for dako-dako. So, marag karon, marag daghan kong na-forcing nga medyo problemado. But anyway, so mga na, no? Dili kita sure all the time that we have the resources to pay. So, dili ta sure. Gusto kayo mga possibility nga your money will be gone. Sige, ato ko nang itanawon kasi mga nang mo contribute. Kung sa mga possibility nga kalit lang murag kulang imong budget, for example, kung sa may mga possibilities, overspending. Kung na overspending siguro pwede rato na siyang makontrol. What else? Good evening, sir. Yes. Usually sa atua, sir, pamilyang Pinoy, kung naay masakit bitaw, all of a sudden, rablabi na kung severe ang illness, bisan nung napay savings, mawala ito sa budget, Malagi. Kana usagin na. Nya uncertain gina siya, dito kibaw. So, kana siya munay kan ba wa ka mag-expect ba nga kalit lang na itay igsuon gani no nga siya nagbago ang taon sa kato na sakit niya nga ginikanan. So, muna aside din na to gina siya matag-an nga panahon. So, even if we have something now, pwede gyud nga mo kalit og ka no, like kato na masakit. Daghan kayo ang galastuan na basta masakit. Unsa pa ka napabilain? Kanang calamities, sir, masunugan, mabahaan. Yes, so kada po. Thank you, sis. So, masunugan, baha, basta anything dili ka mag-expect but it can happen anytime. So, speaking of nasunugan, usually negative din na. Pero sa time nga nasunugan may nga positive. So, thanks be to God. I think na-share na ko ni that some of you were not able to hear this one. Nga, tayo may Japan ato, kinahanglan ko 50,000 nga money. $1,000 ba? Napakit money kay di pa may mahatag sa allowance ba? So naray 25,000 yen ihatag isugat sa katong sa association. Dili pa madawat allowance ba? So muna nga kinahanglan gyud may magdalag 50,000 or $1,000. So problema na mo na kay di kabot mo kwarta gamay ra. Wa may idea kung asa may mukuha na bago pa may minyo ato malo, yan na may isang anak. Wa pa tuig si Ruth ato. So, uncertain dito siya po, no? Pero with God's help, na-solve ba na to. Pero kung siya nakasolve ba na to, sunog. Nasunugan mi, na as a result sa sunog, na yung mga nitabang, so na in kind, na po'y cash. So, diha sa cash, naabot ang among 50,000. So, nga, God found a way, good ba? Basta lang yun mo, alagad lang yun kaniya, even ang negative, mahimog yung positive. So, but in general, negative yun na. Kaya masunugan, kaya masakit. Sildam ra kayo may positive siya. But muna yung mga possible uncertainty. Mga dita sure ba? For example, nakalit na dawag tangan kag trabaho. Diba? Usapon na. Pwede nga nindot kag trabaho, sabi nila. For example, nag-close down ang company.
Something like that. Huwag tayo trabaho. Mangita ko ng trabaho for months, huwag kayo nakitaan. So, tanda may mga things nga, dili ta ka-assure ba kung naabot tayo resources to pay. Kaya katong sa Proverbs na to, yung diha nga, ibawalan ta maging to, labi na kung wa kay resources to pay. Diba? So, kung na kay resources, siguro okay ra. Pero, ang question lagi, how certain you are nga you have that resources by the time nga tingbayad na, wala ni bayad ang utang. So, ang sa nangutang na side po, for example, nangutang siya, ikaw mo ni guarantee, na yung mga nindot nga plano. Pero what if something happened po, nga uncertain po sa part sa nangutang? Itong di-mention kanina, part to sa maturity. Nga, again, kung nakaka resources to pay, di kaya ka angay mahadlok, na makikabayad. Pero the uncertainty po of having that money nga sa imo nga side as surety. Kunya, what if ang katupong mismong nangutang, nga bisan nindot kay ang prospect pero suddenly napoy like ito nasakit for example na mga calamity magtangag trabaho kato sa nga aspect makita mo ito nga lain na po itong danger kaya kung dili sila kabayad ikaw mo yung guarantor so ikaw ang bayad wala po ka so samot na nga ito yung tangtangan kag mo higdanan so muna siya nga the Bible is clear about uncertainty kung natong the reality of uncertainty. Uncertain gud di na siya malikayan. So it's a reality. So murag conflict no? The reality of uncertainty. But anyway, for example, there is si James na sa tambag. Come now you who say today or tomorrow we will go to such and such a town and spend a year there doing business and making money. So makita natin kanay plano ang tao. Pwede siya nga ugma adto ngani mo ni magnegosyo mi ani adto ni lugara stay with it pila katuig para makapundar sa negosyo. Pero hindi, yet you do not even know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Okay? So, dili ta sigurados kung kinabuhi. So, bisan pag natay plano. So, muna both sa katong surety or guarantor o ang katong debtor, puro na uncertainty. Dili gyud ta ka-assure ba nga naagi na siya. No matter how sure we are, dili din na siya may tabo because doon natin mga unforeseen nga mga pwedeng may tabo. Unforeseen, uncertain pa. Di ka sure kung ano but it can happen. So, muna diya nga, again, dambagan ta nga, if possible, dili ta mahimong surety. Because of kining uncertainty lagi nga both the guarantor and the debtor, daghang pwedeng may tabo nga mugawas gyud nga delikado. And then, there instead you ought to say, if the Lord wishes or if the Lord wills of a person, we will live and do this or that. So, mo ganin ang kung plano ta, ato kung ingnon nga, kung itugot sa Ginoo. So, in other words, wala sa itong mga kamot ang pagkontrol. Di ba? Kung itugot sa Ginoo. So, what if di itugot sa Ginoo? So, kaibahan mo kita, nga Ginoo knows better. So, kung yung atong plano, dili day sakto in the eyes of God, then, tendency is, we will suffer. Okay, ngunito, mag-suffer man ka. Even si Christ, nasa example rin nga dato. Although, parable ni siya, he told them a parable. The land of a rich man could not produce abundantly. He thought to himself, what should I do? For I have no place to store my crops. So, abunda kay dato, abunda kayo. Then he said, I will do this. I will pull down my barns and build larger ones. And there I will store all my grain and my goods. So, may nag-except plano. Kaya niya ihimo ag dagko nga barn kay dato ko siya. Kay hinubra ko diyang ani. So, walay problema. Diba? Walay problema siya kay dato siya in the first place. Dahil sa yuta, abundang yung ani, ganit mo na yung problema, asa na ibutang yung ani. So, yung plano, again, is yung bupuntong gagbay, mga pamalig, hindi mo siyang dagko, nga ato ko ibutang, tanan yung mga ani. And I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry. So, makita na ito rin nga, sa gigamit ni Christ, normal din ang buhaton sa tao, siguro nga, hinubra ng imuhang bandi. So, you can say, relax, eat, drink, and be merry. Kanang maganing pobre, mahimo maganing anak. Na iban mga mayingon dahil nga, let's drink and drink until the world looks like a single centavo. So, na yung mga expressions, mga palahubog. Anyway, dere, klaro na, wag yung problema. But God said to him, you fool, this very night, your life is being demanded of you. And the things you have prepared, whose will they be? So it is with those who store up treasures for themselves but are not rich toward God. So of course, lahat ang point ni Christ there.
But ang point ako dito po is, marami tang you have enough, but God will demand your life already. So, both sides gapon na. Kung katong dator successful na sila, wala sila mubayad pa, kanya kalit o kamatay, I don't know kung i-go after pa ba ang garantora na or dili na. Supposedly, makwits ang utang kung kamatay na. But I'm not sure, I don't know kasi na-idea na, di ko sure ha kung i-go after pa maghapon ang garantor. But if mo na nitabo, then ikaw ang garantor mo ay mubayad ato. If ever ha. But again, I'm not sure. But ang point ha is, again, anyone can die. So, dili kita certain sa atong kinabuhi. Even if naataan yung mabutang nga karon. So, mo to, like sickness, uban pang mga mabutang nga negative, mahata mo sa kinabuhi, mo ginay makapawag pagpod sa atong mga tinigom. And then, if the debtor will not pay, kita na pangitaan and we have no more money to pay, so mo to, na-danger mga akibat. Mudugang panik, kasi namin lang mga points of view na you can share before to proceed sa next part or next point. Na ganahan mo share or basta lang experience or you know of something. Kaya naalang ko i-share nga trend diri sir ba. Yes. I don't know if it's true po sa other places nga na ay mga Pinoy workers kay usually diri di ba ang work contract for 2 years na siya kung industry like education, finances, banking, siguro longer ang work contract but sa usual job is 2 years ang work contract ng karon ang buhaton sa mga Pinoy kay sometimes makuratan silang sweldo mag-loan din sila sa bangko i-approve ra din sa bangko diri kay kanang easy ra jud kayo mag-loan diri og kwarta sir. So ang baton sa mga Pinoy mag-loan, yes sir, mag-loan sila dagkong amount kay kauman kay palit nila property sa Pinas. So feeling proud na kay sila daghan sila property sa Pinas. Nan karon ang work contract di man ma-renew. Kung saon man ako nagbayad ng bangko so aron ang mga Pinoy nga nag-loan di sila magpahibalo sa bangko nga nayan di lang contract sumuli na sila Pinas. So syempre natoy garantor. Uli na sila Pinas di naman kagukod ang bangko. So ang gukuron sa bangko kinsa man. Ang mga amigo-amiga nga ni garantiya. Mo na inahitabo sa akong mga kauban diri. So muna Pagkapaitas. so muna ang nasa book of Proverbs dili siya basta-basta. It's really something real nga kana labi na kung non-Christian na na-involved ka delikado gyud kayo. Sa among Christians dili po totally good nga basin naalang yung mga cases nga beyond control sa muna nga delikado gyapon dasen. So muna nga again I would say nga importante gyud siya, okay? Otherwise dili ni siya ibutang sa book of Proverbs. Okay, so thank you napabelaing mo share or mga experience. O katusad no, di ko sure again basta na mo idea nga mag-go after pa ba ang guarantor if the debtor dies already? Kana basta na mo idea. Depende sa mga Depende sa contract. Murag lang di ko sure ha. Kanang mga post sa Facebook ba, problema sila kaya imatay na ilang mga panahon. Kadagyan doon. Sila na problema, mga anak or asawa. So kung kana, meaning, pan yun, kana sang nili quits. Pero sa pag-ibig yata, parang wala na niya. Sa government siguro. Pero sa mga private, basin binding yapon. Marabag, mabayad yun ang katong mga guarantors. Kaya yung private mo, lahi man na siya. At least ang government, I would say nga, marang makover naman ko siya sa ilahang, kay subsidize mo na, like pag-ibig, subsidize mo na siya. So ang private siguro, marang dili na siya applicable. But anyway, so kana, munang dangerous kayo. No? Kung sa private, for example, hindi applicable, once namatay, for example, ang katong dator, so obligado ang kato siyang guarantor. So again, that's something to be cautious about. Munang atong caveat. Okay, so dire nga na kung may possible comfort depravity. If you notice katong atong proverb kanina, nahisgot siya dire, why should your bed be taken from under you? I hope you will agree with me nga dili man siguro literally ang imuhag yung higdaanan mo kwaot. Kaya di mo na mo collateral siguro. So I think it's the trouble nga ito ba nga, for example, na kay money to pay, and you have to enjoy it, di ba? Kunya suddenly nagka-problema ka. So marabag na-deprive ka sa imong comfort noon. Kung may tabo nga, for example, kato, namatay ang debtor or wa siya nibayad and then June na, ikaw na ang i-apas sa mga creditors. So, kinindring, why should your bed be taken from under you?
dili gyud siguro ni literally nga imuhag yung mismo higdaanan may kuhaon kay kuno na ang pilar mo gunay value sa higdaanan nga gold na, di ba? Kung higdaanan kag kawayan, wala makuha, di ba? So I hope you agree with me no nga it's not actually the literal meaning nga kanang bed yun may kuhaon from you. It's actually the comfort because, di ba, lalim pag maltuog ka mga higdaanan. Kung sa gani, gusto ganitag ka ng maga nga kutson gani para komportable ka, di ba? So I think it's more on the comfort no nga na-deprive ka. So muna nga, akong kita na the possible comfort depravity. So ma-deprive ka sa inyong comfort na noon. Kaya ano ito, because of the uncertainty, gawas yun nga. Kaya nga, suffer. No? Sumala itong sa Proverbs kanina. Proverbs 11:15 yata to. Yeah, na-mention ako kanina nga na may faculty of PhD dito sa UK. Kanya, murag allowed naman nga ang mama ra may guarantee. So, design ang mama sa guarantee. Karon wala siya na ibalik dito sa Pilipinas. So, ikwenta na ang iyahang pila to ka million. Amo kung 0 to 30 million. Nga nakadako ang kato siyang obligasyon sa katong scholar, katong nag-study leave. Kanya, of course, nagtrabaho na siya dito sa gawas. Siyempre, katong iyang obligation, kaya wala siya mo balik. So, ato pa yung siyang mama. So, I don't know what happened. Kasi bugat na kayo siguro, dako kayo. Something happened to the uncertainty. Something happened to that scholar. Nabalita na lang, nawagtang siya, nakitaan siya somewhere, and then patay na. So, kana di ko sure kung go after pa bang parents, kay government man ang UP, di ko sure kung go after pa ang parents. Pero, ang ato ba katong uncertainty ba? For example, klaro ka ito siya, physically able siya, may ato, so design ng mama. In the end, di siya mabalik. Ang mama, mao na paninglan sa katong pila to ka million. So, imagine kung sa gibati kas mama ato. Now, I don't know. Wala ta kay ba sa ginhitabo kay misteryoso man sa diyang kamatayon. But wala, diligid pud maayo kay matay man siya. Basta ang kan ba nga murag gid maayo ang epekto aning being surety or guarantor kay ikaw gid na paninglan. Labi na gid kung private. So, again, napakita ko na uncertainties gid. Unya, resulta na discomfort ang part sa mga ni guarantee. I'm sure katong mama atong scholar, uncomfortable dito siya paninglan sa pila ka milyon. Di ba? Kaya, although, kana, not sure kung ipaninglan pa ba siya karon. Again, kay namatay naman ang katong dator, katong scholar. But, I don't know, even if, for example, wala siya ipaningil, pero the fact na nawa ko yung anak, still part of discomfort gihapon siguro. Anyway, there is a proverb saying that take the garment of one who has given surety for a stranger. Seize the pledge given as surety for foreigners. So, mo ginay mahitabo. Kuhaon, kaya garment ganin no? Of course, sa unang panahon, no? Mura ba siguro pinakabutang nilang importante, anong mabuhi, di ba? Garment. Kanya, sa kaya, kung sa gi-pledge, kung sa gi-collateral, o sa gi-saan, butang, kuhaon, good. So, muna siya ang discomfort kung kuhaan na ka garment, kuhaon na itong sa gi-saan nimo, then, na-deprive ka sa imong comfort, niya, at the same time, di pa hindi ka nag-enjoy sa maong kwarta na utang ba sa utang. So, kita ito ang naging possibility of having this discomfort or deprived ka sa comfort na nato. Una, I hope ato take into consideration. Dire, the clever see danger and hide, but the simple go on and suffer for it. So, lain nga verse no, kanina is 20 verse 16, kini siya 27 verse 12 and 13. So, ang una is, itagaan tang idea, ang clever ko na makita sa danger and hide. So, but the simple go on kuno and suffer for it. Yung mga example gidire sa ubos, no? Take the garment of the one who has given surety for a stranger, says the pledge given as surety for foreigners. So, muna usa sa bantayanan nato. So, na-establish naman ako kanina nga doon na possibility of danger sa katong being a surety. Then I hope we can see it ahead and hide rather than go on and then we'll suffer eventually. Yeah. There is sample in verse 13, what is yours will be taken away from you. So, of course, it's really deprivation of your comfort. Sa akong yung dili lang monetary, no? Nato example, dili monetary, pero still nag-create pagyapon og ang discomfort. Familiar ta ni Judah, no, nga ni imong guarantor sa iyang papa. Kay pag-adto sa Egypt, the first time na adto Egypt, tingon man to Joseph, pero was na kailang Joseph, na dili sila pabalikon kung dili gid dala katong si Benjamin. Katong full gid nga igsuon ni Joseph na kay sila ramang duha ang anak ni Jacob through Rachel. So karon mobalik na sila.
Murag dugay-dugay gito nga ilag yung lagtugi sa iyang papa. Kung basahan mo mong Bible sa chapter 43, nagisdot diha nga ingon si Judah, kung nitugot pala kadaan, kapila na nagbalik unta. So meaning dugay gini siya nga bargaining ba nga dadon lagi namo na si Benjamin kay di pwedeng dili na mada niya si Jacob kay di siya ganahan kay alagi namatay na gukusan niyang anak katos Joseph may thinking namatay na. So check mamatay po ni siya wala mo na kung kabatyan. So mo ginaingon ni Jacob nung adto sa iyang anak niya si Judah mo ini kurag ni himong surety. So dili siya in terms of money, di ba? Si Judah man himong surety ato karon misugot gid finally si Jacob gidala si Benjamin dito sa Egypt. Ya, maro mo tas Joseph, yamang gibutangan og golden cup niya dito sa sako ni Benjamin. Gipagukod man to. And then dito nakitaan so gipabalik sila. So kato, usa na sa akwan nga gusto ginang balik si Benjamin kay ni hatag siya assurance sa iyang papa. So muna part sa ilang kano. Now therefore when I come to your servant my father and the boy is not with us, then as his life is bound up in the boy's life, when he sees that the boy is not with us, he will die. And your servant will bring down the gray hairs of your servant, our father, with sorrow to Sheol, or katang grave sa ibang version. So, Sheol or Hades. Anyway, pasabot na atos kamatayon. So, makita natin rin nga, pertig yung hangyo ni Judah ato sa kang Joseph mo ang lamailhi because ni-guarantee siya, nahimo siyang surety sa iyang papa on behalf of Benjamin. Yes, Benjamin kay ibilin mo tato sa Egypt. So, anyway, 32-33, for your servant became surety for the boy to my father. So, nahimo siyang surety not in terms of money, but in terms of katulang assurance nga that tulad akong balik. So, if I do not bring him back to you, then I will bear the blame in the sight of my father all my life. So, muna iyang assurance nga ito kang Jacob. Na kung di na ako madagbalik dire, then ako ay mong basulong na sa tibok mong kinabuhi. So, nagpakihangyo siya. Now, therefore, please, let your servant remain as a slave to my Lord in place of the boy. And let the boy go back with his brothers. So, makita na ito ang predicament ni Judah. May gani kay gidrama ra sila ni Joseph. Kaya imagine, kung dili to drama ni Joseph, ang mitabo, magpakaulipon siya para lang mapakuyog si Benjamin nila. Siya ay magpakaulipon. Yeah, you know, kung sa may life of the slave, di ba? Dili na siya full of comfort siguro. So, muna siya example nga, even at this point in time, o kining nga example, dili ganit monetary in nature, ang katungyang pagka-surety, na agi discomfort ang anitabo. Again, good thing is, drama rin ni Joseph. Kaya mas Joseph nga, iyarap itong exo, di ba? Pero kung actual to nga, dili si Joseph exo nila ni Judah, malamang, kini si Judah will become a slave. Mag-alagad sa maayo kay Joseph. Kana ko Islam nagsuon. Kanya, dili drama. But anyway, so those are the points, no? At makita nga no gyud nga bawal sa Bible or i-discourage ta nga mahimong surety, labi na gyud kuno kung wa tay capability to pay kay ang resulta naagi discomfort. So muna nga dangerous siya. So, I hope natin na po karon and I hope as Christians mag-guide ta ani. And then muna nga if we become a surety, we have to think a lot, no? Kay again sa Bible i-discourage siya. So meaning kung buhat ana out on rest lagi. Because dili na taka-blames Ginoo ana. Ngano man naama siyang pulong, di ba? Di na taka-blame Lord nganong nagtabang munta ko niya, nganong ingon ani man ko ako na biktima. So di na siguro taka-blame sa Ginoo ana kay Ginoo naam nas Proverbs kapila na nagisgutan niya ni Solomon. Wisdom coming from me. So man nga once nga something goes wrong, we cannot blame God. So I hope nakuha nato ni siya. Then doon na ba mo ikadugang? Exon kay tulo to points. Una is the danger of being surety. Kedua is the reality of uncertainty. And then next, the possible comfort depravity. Na mo add? Napansin lang ako ba? Hindi naman sa lahat. Pero may na-notice ako na pag yung mga nanghihirap na pag hindi ka nagpapatubo, and let's say lahat may mga na-observe lang ako. Pag hindi ka nagpapatubo, doon kayo bayaran, kahit makita mo na may pera sila, kasi makita mo naman yung lifestyle, may pamili sila ng kung ano-ano. So may pera sila na dapat unahin nila yung responsibility mo ba. Pero pag ang nanghirap sila na weak tubo, talagang responsible sila na bayaran yung utang nila. Kasi takot sila na ang interest kasi, pag hindi ka nakabayad ngayon, another patong ng interest, another patong ng interest, another patong.
So, yan ang may mga tao na ganun ba na i-grab na yung mga mahirap, i-grab natin yung opportunity na yung mga nagpapautang na walang tubo, gawin natin responsibility natin para makaulit tayo. Okay, yeah, I agree na lalo lagi sa mga non-Christians, mo ginay take advantage yung ka sa mga non-Christians. Sa mga Christian, I hope ato ginapod nga panon ko ato, no? So, yeah, sa magod, no? As Christians, magod sa po sa atong responsibility nga kung pwede dito magpatubo. Ang tawag ko na is usury. Usury po na siya. Sa Old Testament, bawal po na siya labi na sa mga amang the Hebrews. Sa ilang kaigsuon lang sa kan sa ato po ron, like kaigsuon atos pagtuo. Pero normally sa kanang maluoy lagi ta. So even mga ng Christians ato gyapon nang gibuhat po, no. Mo lagi na pag-hope lang po ta mabayran ta. Mas dangerous kung nasa ng Christian ta nga may atong i-extend na itong tabang. So, sige, napamilaing mo add. Okay, maragula naman. So, sige, ato lang ipadayon, no? Marila ta sa atong reflection. Una is, do we easily give in to the request of anyone to become a surety for debts, not knowing the danger thereof? So, I hope, kibangon kita sa unsay danger. So, una nga, we have to think a lot. Then, labi na kung langanin ko na atong resources to pay, diha, mo dito sa Proverbs, kung di ka sure sa inyong pambayad, ayan na lang yun, kay delikado man. And then next, do we always factor in the uncertainty of life when deciding to become a surety for anyone's debt? So, I hope ato na kanunay nga naon nga kanang uncertainty in life. Labi na itong cases, no, kung for example, if ever true itong giingon nga magproblema ang mga anak kay namatay lang tatay dahang utang nga sila gipaningil. So, kana usagi na sa atong naon nga death can come to the debtors anytime. Same way sa ato pod as guarantor. So, muna ato always i-factor in kana sa uncertainty in life, no, when deciding. And then last is, are we convinced that there is a high probability of being deprived of comfort when we become a surety for anyone? So, I hope kita na to ako ang chance. Although dili naman gina siya 100%, pero high ang probability nga we will have this discomfort. We will be deprived of comfort in life. Okay, so diyan ang takotob. Dahan salamat ng Igsoon. Ayaw natin na po review na. Daghang salamat sa nagtampo